Hello, good day everyone, and welcome back to one of my videos here in the Marikina Conservatory. So I am the furry archivist speaking right now. So I'm just going to mention this, the thing that I forgot to say yesterday, or while I was making my blog journals. Now, normally I should be speaking this or discussing this issue in English, but due to my predicament right now on this ship that the bullying and harassment of my crew members here, it would be best as for security measures that I will be speaking this communication in my local language, Tagalog, for security reasons. So for those of you who are watching this and you're not gonna understand what I'm saying right now because I'm speaking on my local language as Filipino. But anyway, like I said, for security reasons, I will be speaking, on my local language. So for those of you who have, I've already mentioned on the title on itself what this is all about. So I guess I'll be better start making these discussions. So anyway, let's begin. Ito sinulat ko to as currently kasi since nakaka-experience ako na ngayon ng sa barkong ito ng bullying at harassment, sinulat ko ito ng malinaw dito sa aking iPad tablet kasi hindi ko siya ma-mention kahapon because wala akong organize na hindi ako nakapag-organize ng take notes ng maayos kasi bigla ng sitwasyon and hindi ko talaga inaasahan na magkakaroon ng bullying and harassment. Pero ngayon, siguro 24 hours na lumipas, nakapag-isip-isip na ako ng maayos kung ano yung dapat kong gawin as countermeasure sa mga bullying at harassment in case maka-encounter kayo sa ng ganito. And palagi ko makakatulong ito sa mga kapwa natin Pilipino kung sakali na maka-encounter kayo ng bullying at harassment situation sa barko. Now ako, masasabi ko on my part, I am currently experiencing bullying and harassment. To sa door na yan, may kaaway ako sa barko, obviously. Pero syempre, hindi ko pinapahalata at ina-apply ko na ngayon in actual yung practice as countermeasures against bullying and harassment. But anyway, ito yung theoretical sabihin na natin in theory, now in paper. Of course, this is subjected to change because what I'm saying is just only based on experience and how to deal sa mga ganitong bullying and harassment sa barko, which is, of course, now I'm currently experiencing right now on this ship. Anyway, here's the thing. Now, the first thing na I've already said is setting up policies on anti-bullying and harassment. And since kinlassify ko na itong barkong ito na medyo, may bully sa barkong ito at nangaharas yung EB doon, yung code name. Hindi ko sasabihin ng real name, of course, for security reasons, pero kinode name ko na lang siya as si AB Magulang. Of course. So ito, isa sa mga sinulat ko din na gagawin kong countermeasures is one, always make weekly scheduled messages back home. Messages including yung name ng ship, yung position ng ship, kung saan nung time ng message ko na yon, at name ng kumpanya ko and principal, at kung saan papunta ang barko. Now this is very important, lalo na kung binubuli kayo sa barko, kailangan magsisend kayo ng weekly messages nyo sa mga kamag-anak mo sa pinagkakatiwalaan nyo para alam nila, fully informed sila kung ano yung nangyayari sa inyo, kung saan yung circumstances nyo, sino yung mga kasama nyo. Very important talaga yan. So ngayon, yun ang i-implement ko ngayon, yun yung number 1. Magme-make ako ng scheduled, regular scheduled messages sa mga kamag-anak ko weekly. Now, kung wala namang bullying at harassment sa barko, you can do this at least monthly. Pero since meron dito sa barko ko, ngayon na nambubuli sa akin nangaharas, I have to take measures talaga na panigurado. Kung sakali lang as an assurance na may masamang mangyari sa akin. Kasi hindi natin alam yan. Alam natin yan ang isa sa mga problema sa ating mga Pilipino, yung mga bullying at harassment. Naman sa akin, yun ang ilalagay nyo. 1, messages will be weekly. 2, like I said, yung pangalan ng barko nyo kung saan kayo nagtatrabaho.
3, yung posisyon ng barko kung saan located ang barko nyo at the moment. And 4, pangalan ng kumpanya nyo at yung principal na kung sakali pag magreklamo yung mga tao sa kabila sa inyo na at least may idea yung mga kamag-anak nyo, yung full details ninyo. Now, ito isang important while sa communications to between sa inyo at kamag-anak nyo since may internet naman. Isa din na importante na countermeasures dito sa mga bullying at harassment is 1, magstay lang kayo at confined sa cabin until yung contract mag-expire o mawala na yung mga taong nang bubuli sa inyo as in umuwi na ng barko. And huwag kayong lalabas kasi ang pinaka-idea kasi dito is i-limit nyo as much as possible yung interactions nyo doon sa mga taong nambubuli at nangaharas sa inyo. Kasi the less kanila nakikita, the less kanila na nakaka-interact, the less din yung magkakaroon ka ng painful situation sa mga bullies. Now, on my case, yun ang ginagawa ko ngayon. At least kahit paano off work, hindi nila ako mahanap kasi nasa loob lang ako ng kabina. They have to knock first. At least kahit paano. Kasi, yun nga, unless nalusubin ako ng mga taong nagbubuli dito sa loob at gusto niya makipagbuno. Pero by that point, tama na. Kahit atakihin ko rin sila or atakihin nila ako, may tama ako kasi pumasok sila sa kabina ko nang walang authorization. So, very important yan. Magkulong na lang muna kayo sa kabina. Now, pag magkukulong kayo sa kabina, make sure kompleto yung gamit nyo para may stay kayo, para masustain nyo yung isolation nyo for a long time. Ako, like I said, nag-invest ako ng sa aking mga electronics for, sa period ng isolations. Like that, nag-expend ako ng PC para in case na, isolated lang ako, dito lang ako sa kabina, pwede kong kalikutin yan and, malibang-libang ako. Kompleto din naman ako, yung mga gamit ko. Ngayon yung gamit ko, kaya isolated ako sa kabina, nilalagay ko din yung gamit ko dito sa loob ng kabina ko. Kasi, it's possible na baka, pag nilagay mo sa locker, well, pwede mo siyang ilagay sa locker yung gamit mo pag during work hours. Pero pag off hours, ipasok nyo yung gamit nyo sa loob ng kabina nyo kasi may posibilidad na baka yung mga nambubuli sa inyo sabutahin yung gamit nyo. Malay nyo habang nandito kayo sa kabina, bumaba siya doon sa locker room, itapon nyo yung gamit nyo sa dagat. Mangyayari yan. That is one reason. Kaya yung helmet ko, yung belt ko, yung ginagamit ko na pantrabaho, pagkatapos ng work, pinapasok ko na sa kabina. So, to prevent thievery and sabotage na rin. So, very important yun. Isa sa mga rules yun. And you better write that down. Okay, so tinakil ko na yung 1 and 2. Now, ito yung naman yung pinaka-importante. Now, pag nandun ka na sa work, always play innocent and dumb. And, anything na hindi magsususpecha sila o, magdodraw ng attention sa'yo yung mga nambubuli. As much as possible, i-keep nyo yung sarili nyo ng low profile at low key lang. And, of course, pagka nandun kayo sa work, wag kayo mag-i-initiate ng confrontation or anything na sabihin na natin na mga magre-result into a heated conversation o isang away. Remember, ang bullying at harassment ng barko ay parang similar siya sa isang hostage situation dito. Reality, yan talaga. You're in a hostage situation. Hostage ka in the sense na hindi ka makauwi ng barko until your contract expires. And at the time being, dyan pa yung mga nangaharas sa'yo at nambubuli sa'yo, wala kang choice kasi nandyan sila. So, it's like a hostage situation. So, kung familiar na kayo sa mga guidelines ng hostage situation, I guess you have an idea kung bakit ko isasuggest to. Now, katulad ko, ina-apply ko to kasi may bullying at harassment. So, ang sa akin, play low-key, play, low profile lang ako, stay in the background and do not draw as much as possible ng any attention. Pero syempre, alam naman natin yung mga bullies at nangaharas sa workplace, kahit anong layo mo, lalapit at lalapit. Pero, at the same time, pag in-apply nyo naman to, at least magiging less target kayo. Now also, huwag kayo mag-i-initiate ng confrontation as much as possible or huwag mo siyang kukontrahin kung hindi ka sigurado na mataas ang chances mo of survival. Yung tipo na hindi siya, sabihin na natin hindi ka pag-iinitan ng matagal. Yung talagang sigurado ka na hindi na siya makakaganti kung gumanti ka. So, yun nga, ang pinakamasasabi ko, do not initiate yung confrontation.
And unless sigurado ka na mataas ang chances of survival nyo. Also, yun nga, do not be belligerent. As much as possible, sakyan nyo lang yung tao, yung nambubuli sa inyo. Sakyan nyo lang, bula-bulahin nyo lang. Yun lang, hindi naman ibig sabihin na agree kayo sa kanya. Ang hinaano lang dito is para hindi siya magsuspecha at lalong hindi ka pag-initan. Kadalasan yan ang yan ang medyo tricky sabihin na natin na part kasi yun nga, mahirap mo bula-bulahin yung tao na talaga nagpe-persecute sa'yo at nanlalait sa'yo. Now yung sa akin, parang feeling niya mataas ang sarili niya at magaling siya, mababa ang tingin sa akin at So we just keep it that way. Hindi ko naman siya kinokontra. At least hindi harapan. So oo lang ako, ngiti lang ako ng ngiti at sinasakyan ko lang para hindi ako, alam mo na, para hindi ako mapag-initan. Kasi yun nga, kung hindi ka sigurado sa chances of survival mo, mas mabuting ganun ang gawin mo. Pero kung kasi medyo mababa ang chances of success ko dito kasi sabihin natin shuttle tanker to, hindi naman to VLCC type of ship. Pero kung yung ugali niya, gawin niya ito sa VLCC at mataas ang chances ko, which is very obvious mataas ang chances ko ng survival sa mga ganyang bullying, sasabihin ko na kakain siya ng alikabok sa akin. At lahat ng binitawan niyang letra sa salita na nakakainsulto, pakakain ko sa kanya. Pero unfortunately, of course, hindi naman ako nasa VLCC ngayon, nasa shuttle tanker ako. So hindi ako familiar sa teritoryo na to. Pero kung ginawa niya to sa, VLCC at oil tanker na nambubulit na nga siya, sasabihin ko kakainin niya lahat ng sinabi niya na salita. But anyway, since yun ang realidad sa akin ngayon, yun nga, ang sinasabihin ko, just some tip of advice lang dahil sinulit ko naman to is huwag nyo siyang kukontrain hanggang hindi kayo nakakasigurado na kaya nyong handling yung sarili nyo. Ganyan ang mga bullies talaga at mga nangaharas sa barko. And masakit man isipin pero kapwa natin Pilipino ang gagawa niyan. So be very ready sa mga ganyan dapat. And ako, sinishare ko lang yung knowledge ko regarding dito. Kasi who knows, baka makatulong ito sa mga biktima ng mga bullying at harassment sa barko. Sakyan nyo lang, wag nyo siyang kontrahin ng harapan. Until hanggang sigurado ka na na mataas ang chances of survival mo pag kinontra mo siya. So, I've already said that. Biro mo isang discussion lang. I've already tackled 3 and 4. So, yun nga, actually, I already tackled an extra here. So, and one more thing na very important dito, pag nagkaroon ng bullying at harassment sa barko, isa pang tip, trust no one. Wala kayong pagkakatiwalaan kahit sino, kahit hindi nyo siya kaaway, hindi siya directly na sabihin mo ng bubuli sa inyo, hindi nyo dapat pagkatiwalaan ni sino man dito sa barko. Kasi, why? Because, it's something to do sa ugali ng mga Pilipino, mga kapwa mo Pilipino seaman sa barko. Now, ang mga Pilipinong seaman, bukod sa hardworking, yun ang positive, kilala din sila sa mga chismoso na tao. Isipin mo, kalalaking tao ng Pilipino pero chismoso. So, syempre, kung nagbigay kayo ng impormasyon na hindi naman directly sa nambubuli sa inyo, nagbigay kayo ng impormasyon sa chismoso, malaki ang posibilidad na yung impormasyon na binigay nyo sa chismoso masagap ng nambubuli sa inyo at gamitin iyon na panlaban-laban sa iyo. Kaya as much as possible, wag nyong itadivulge yung mga personal problems nyo, details kahit kanino dito sa barko. Yun ang very important yan, to prevent leakage of information and privacy nyo na rin at the same time. Huwag nyo sasabihin na may problema kayo sa bahay, kung may problema kayo sa bahay o may problema kayo sa aso nyo o pusa. Huwag nyo pagkakatiwalaan yan. Now, sinasabi nila na pwede mo raw i-consulta yung kapwa mo seaman regarding sa mga personal problems. Pero in reality, I beg to disagree yan. Tsaka meron na namang internet ngayon, messenger. Wala nang use na makipag-usap ako sa kanila or makipag-usap kanino man. Kasi, there's a trust issues regarding dito sa barkong ito or sa barko na pinagbubulihan nyo. Now, the thing here is, siguraduhin nyo lang
talaga, yung trust issues na yun, walang maglilik ng information talaga. Kasi malaki ang posibilidad, like I said, gamitin iyon laban sa inyo. So, trust no one. Ako personally, since nagkakaroon ako ng bullying at harassment ngayon dito sa barkong ito, I trust no one. Wala akong pinagsasabihan personally ng aking personal details. Nor even kung ano lang yung alam nila as personal information, yun na yun, I stick to that. Ngayon, kung mapipilitan kayo, kasi bullying at harassment nga to, mapipilitan kayo magsalita ng kung ano man detalye, magsalita kayo ng hindi, sabihin na natin half-truth, kalahating totoo, kalahating hindi. Basta hindi accurate na information sa kanila. Yung tipo na hindi nila, kahit magamit man nila, hindi nila magagamit iyon na, laban sa iyo kasi, well, half-truth naman yun. So for short, sa madaling salita, just to plainly say it, magsinungaling kayo. I know that sounds bad, but you have to lie. You're not lying because you're just an asshole, you're lying because you have to protect yourself. And in this case, situations of bullying and harassment on board the ship, you're not obliged to tell them the truth. Hindi ako obligado na sabihin ko sa kanila ang totoo. Kasi hindi ko sila, sabihin ko na well, hindi to korte para sabihin ko sa kanila lahat. Kahit pa paano, meron akong privacy and I have to maintain that. So just yung tip lang ngayon kasi sinasabi ko lang kasi nangyayari ngayon na may bullying at harassment ako ngayon, so I have to apply this thing that I've written. And yun nga, one last and important part, and this is very very important. One, report bullying at harassment sa opisina. Pero tandaan nyo, siguraduhin nyo kung magre-report kayo ng bullying at harassment incident, siguraduhin nyo na napakalayo ng, sabihin na natin agwat, yung tipo na hindi sila makakaganti ng kahit na ano. Yung tipo na nasa opisina na. Kasi kung i-report nyo tong bullying na to, nandito kayo sa barko, alam mo nyo naman ng bullying at harassment, parang hostage situation yan. Huwag mong aanuyin yung captors mo o yung mga nambubuli sa'yo habang nandito kayo sa isang lugar. Ang mabuti niyan, sumbong nyo siya sa opisina ng matuto. Now, pag magsusumbong kayo sa opisina or i-report nyo itong bagay na to, siguraduhin nyo na hindi na kayo nandito sa barko. Now, ewan ko kung ano yung mga policies ng opisina kasi may mga ibang opisines kailangan daw i-report sa barko, which is kind of pretty stupid. Magre-report ka ba sa isang bullying at harassment nandito kayo sa isang lugar? May posibleng gantihan ka niyan. Common sense, di ba? Hindi ka dapat magsusumbong o hindi mo dapat isusumbong ang bullying kung nandyan yung mga tao nasa few steps away lang sa'yo sa kabina mo nandyan yung i-report mo tao na nangaharas sa'yo. This is applicable to kung hindi sinusumbong nyo is officers or ratings at the same time. So kung isusumbong nyo dapat at i-report nyo to, siguraduhin nyo na make sure na hindi sila makakaganti at the same time. Advantage at safety nyo na rin yun. So yun lang, i-report this and naman sa akin, obviously i-report ko to, pero hindi ako makakapag-report ng bullying at harassment habang nandyan yan sa opisina. Habang nandyan yan sa barko. Unfortunately, yung sa situation ko is kasama ko tong bababa sa aeroplano. So kung i-report ko man to pag nandun na kami sa airport, pwede ko na siyang i-report doon. Pero habang nandito ako at nandun siya, hindi mangyayari yun kasi 1, mabibigyan siya ng idea, 2, makakaganti siya, 3, makakaisip siya ng paraan paano ka gantihan at mas maging miserable ang buhay sa barko. So, think of it in the practical sense. And never dapat na palagpasin ng bullying. Kailangan talaga is make sure na i-report sila. Whatever means necessary. Now, nasa company na yan kung paanong policies nila. Kung hindi ka pakinggan at binubuli ka pa rin nila, there are other agencies na seaman na makakatulong sa inyo. Isang example nito yung seafarer.org. This is very useful lalo na kung official yung mga nambubuli against you. So, sa akin naman wala pa naman, isa pa lang naman at yung ratings yun. So, I think kaya ko naman handle it at kaya kong i-obey yung mga sinulat ko dito. So,
I guess yun lang. This is very important. So countermeasures ito against bullying and harassment. I hope sa mga nakakapanood nito, they do understand very well yung mga points na sinasabi ko, and I hope they could apply it. Kasi, yun nga, delikado ang bullying at harassment sa barko. And very tread carefully about sa mga ganitong bagay. And kadalasan actually ng mga, sabihin na nating unfortunate situations na nangyayari sa ating mga kapwa seaman, hindi aksidente actually sa barko. Well, nagkakaroon ng aksidente kasi binubuli sila. Yun ang led ng ano. So, yun nga. Ang sa akin lang is masaklap lang sa situation ko na I have to do this kasi alam mo na may nambubuli sa akin dito sa barko eh. And gusto ko lang i-share yung knowledge na to para kung sakali maka-encounter kayo na may nambubuli sa barko, siguraduhin nyo na magbabayad sila sa lahat ng mga ginawa nila na paraan para gawing miserable ang buhay dito sa barko. Dapat hindi pinapalagpas ang bullying at harassment. So anyway, I guess that's all the information that I could tell about and write about now on my vlog. And I do apologize if I spoke in my local language in Tagalog because of security issues. I hope all that the details and I've already given on this blog will be very useful. So again, this is the Furry Archivist. Have a great day, everyone, and see you on my next blog.